Hello Grade 9! Ngayon, ituturo namin sa inyo ang konsepto ng pamilihan. Ano nga ba ang pamilihan? Ito ay kaganapan ng pagpapalitan at interaksyon sa pagitan ng mamimili at nagbibili kaugnay ng presyo at dami ng produkto at serbisyo. Sa madaling salita, kapag mayroong nagbibili at bumibili, ay maaari itong tawaging pamilihan. Halimbawa, ang shop na nagbebenta ng prutas at naglalako ng prutas sa kalsada ay magkaiba man, ang kanilang pamamaraan ng pagbebenta ay pareho pa rin itong matuturing na pamilihan. Sa pamilihan, di kinakailangan ng fixed place o espesipikong lugar. Sa halip, ang kinakailangan ay may pagpapalitan at interaksyon ang mamimili at nagbibili. Kung kaya't ang shop at ang street vendor ay parehong may tuturing na pamilihan sapagkat parehong may nagbibili at may inaasahang bibili ng kanilang produkto. Ang consumer o mamimili at producer o nagbibili ay ang dalawang pangunahing tauhan ng pamilihan dahil sila ang bumubuo dito o bumubuhay sa pamilihan. Consumer. Ang consumer ay isang tao o organisasyon na gumagamit ng serbisyong pang-ekonomiya o paninda. Sa sistemang pang-ekonomiya, ang mga mamimili ay isang dahilan na umaapekto sa pasya kung makikipagkalakal o hindi. Nagbabayad ang mamimili upang makagamit ng kalakal at serbisyong nililikha. Producer. Ang mga producer naman ang mga taong nagbebenta ng mga produkto o serbisyo ayon sa kanilang mga abilidad o talento o anumang gusto nilang naisin. Ang mga producer ay madalas mga mangangalakal o entrepreneur. Anong kaya kailangan upang maging ganap ang ugnayan ng dalawang aktor sa pamilihan? Ayon kay Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, mayroon daw tinatawag na invisible hand. Ito ay ang presyo. Dahil may presyo ang mga bilihin, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kita ang mga producer at nakatatanggap ng sahod ang mga consumer upang maipangkonsumo. Bukod dito, ang presyo rin ang pangunahing salik na nakakaapekto sa dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng consumer at kaya at handa ipagbili ng producer. Sa pamilihan, sa pamamagitan ng presyo, na isasaayos ang ugnayan ng mamimili at nagbibili sa pamilihan. Ang pamilihan ay may iba't ibang katangian. Una ay, ito ay nagsasaayos ng alokasyon ng mga produkto o serbisyo sa isang lipunan. Pangalawa, isa itong uri ng estruktura na pisikal o hindi pisikal na may kakayahang maipamahagi ang produkto o serbisyo sa mga mamayan. Pangatlo, nagkakaiba ang bawat pamilihan batay sa ibebenta nito. Kaya na lamang ng mga may pamilihan ng mga produkto at serbisyo. Ang ipinagbibili, maaari rin na stocks kung saan maaaring lumago ang kanilang pera na inimbak o mga ari-arian tulad ng bahay at lupa. Hindi lamang batay sa ipinagbibili, maaaring mauri ang pamilihan. May iba't ibang uri ito. Ayon sa lugar, kapag lokal na pamilihan, ito ay ang pamilihang nagaganap sa loob ng bansa, gaya na lamang ng convenience store. At kapag sinasabing pandaigdigang pamilihan, ito naman ay mga paugnayan ng pag-aangkat at pagluwas ng mga produkto mula o papunta sa ibang bansa. At ang pamilihan ay may uri rin ayon sa transaksyon. May mga pamilihan na maaaring bumili ng isa-isa o pira-piraso. Ang tawag dito ay tingi o retail. At may mga pamilihan naman na nagbibili ng maramihan o malakihan ang mga produkto. At ito ay tinatawag na bulto o wholesale.
At dito nagtatapos ang ating paksa tungkol sa konsepto ng pamilihan. Walang mali at nakakahiya sa pagtatanong. Ang pagtatanong ay bahagi ng pagkatuto. Ayun lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!